ang nais naming ipahatid sa inyo. Gusto rin namin kayong mabigyan ng mga tips on how to improve our health. Kaya po, we have invited doctors to be part of this program. Kaya sa pagkakataon pong ito, bigyan po natin ng panahon upang i-discuss ang tungkol sa efficacy of vaccines. Isang eksperto ng internal medicine at infectious diseases ang ating makakasama, walang iba kundi si Dr. Rebecca Castillo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat at ako'y na-imbitahan para maibahagi po sa inyo ang aking konting kaalaman tungkol po sa COVID-19 na bakuna. So alam po natin na mayroon pa rin po tayong pandemic, kaya kailangan po natin mabakunahan lahat para tayo po ay maprotektahan sa COVID-19 vaccine, sa COVID-19 disease. So pag-uusapan po natin ngayon, tingnan po muna natin ang datos natin. Ang datos po natin, ilan na po ang kaso sa buong mundo? 246 million po. At umabot na po sa 5 million ang namatay sa COVID-19 disease. So mataas na po yan. Sa Pilipinas po, 2 days ago, ang kaso po natin ay medyo bumababa na po, 2,000 plus. No? At ito yata pinakamababa natin in 8 months. No? So, total ng kaso natin, mga 2.6 na po. At yung mga namatay, mga 43, 46,000. Okay? So, ito po pag-uusapan natin ng maikli. Ano po? Ano ba itong mga iba-ibang COVID-19 na bakuna? At ano po ba itong mga plataforma? Anong efficacy? Ano ba epekto ng bakuna sa COVID-19? Ano ba itong mga variants ngayon? Lambda and Delta? At paano ba nabigyan ng emergency use authorization itong mga manufacturers ng bakuna? At konting slide lang po na safety ng COVID-19 vaccines. Ito po yung overview ng ating mga bakuna, no? COVID-19 bakuna. So yung pong Sinovac, okay, siya po unang dumating. Inactivated virus, okay, Oxford AstraZeneca, non-replicating viral vector, Moderna at Pfizer, messenger RNA, Gamaleya Sputnik, viral vector, Johnson & Johnson, non-replicating viral vector. Gusto lang po ulit-ulitin na wala pong buhay na COVID na virus na ginamit sa bakuna. Wala pong buhay. Lahat po sila either patay o portion lang ng virus. Wala pong buhay na COVID virus na ginamit. So, ang spike protein po, ito po yung major virulent factor na ginagamit ng SARS-CoV-2 para po ma-infect ang human cells. No? So, ito po mga COVID-19 na bakuna, ginamit po ito yung spike protein para ma-stimulate po yung immune system ng tao sa iba-ibang plataforma na ating pag-uusapan. Number 1 po, unang na-approve po ay ang messenger RNA vaccine. Ito po tawag nila novel forms ng nucleic acid vaccine. No? Ito pong bakuna na ito, ginamit po nila messenger RNA encoding ng SARS-CoV-2 spike protein para po pag na-inject na po, okay, the cell's own machinery will produce the spike protein para po ma-stimulate ang immune system. And once nakapasok na po sila, na-stimulate ang immune system, ito pong mRNA nag-degrade na po, nasisira na po by the cell's own enzymes, kaya po wala pong viral gene being integrated sa host DNA, kaya hindi po maapekto ng ating DNA. Okay? Kasi nag-degrade, nasisira na po itong messenger RNA once na-stimulate na yung production ng spike protein. So hindi po affected ng ating DNA. So advantage po ng mga ito ay ano po, na-stimulate po niya B cells at T cells. Okay? Wala pong buhay na virus na ginamit. Medyo easy to manufacture, no? Modifiable, immunogenicity, stable efficacy. Tapos ano po, disadvantage lang po, yung iba po niya ay require ultra cold storage. Ito po yung Pfizer-BioNTech. Okay? Isa pong messenger RNA, ito po yung Moderna. So, ang una po na-approve itong Pfizer, no? Ang una po siyang lumabas, 95% ang final efficacy niya. Ang Moderna, ganun din po. Pero bang difference ng Pfizer at Moderna? Parehas po silang 2 doses, no?
Ang Moderna lang po 28 days, ang Pfizer ay 21 days. At ang dose po ng Pfizer ay 30 micrograms sa vaccine. Ang Moderna po ay 100 micrograms. So mga 3 times higher po ang concentration ng Moderna. Pero parehas lang po effect nila. Kaya ano naman itong viral vector vaccine? Ito pong viral vector vaccine, the gene for the COVID-19 spike protein is inserted sa ibang virus, no? Ito pong virus na to, usually adenovirus, which is usually very mild, no? At tinanggal na po yung genetic material, kaya hindi na po siya, harmless, hindi po siya magre-replicate. Tawag po sa kanila non-replicating viral vector vaccines, okay? Once injected, okay, nadideliver na yung genetic code to produce this spike protein which triggers the immune system. So, immune system, kaya hindi po sila nagre-replicate. Hindi po sila harmless po sila. Yung ginamit na vector. Pero wala pong ginamit na buhay na COVID virus, okay? Ito po yung non-replicating. Sa replicating vector vaccine, wala pa pong na-approve. Wala. Ano advantage nila? So, they trigger also B cells and T cells. Disadvantage, relatively complex sa manufacture, pero naka-manufacture din po sila. So, ito po yung mga vaccines, ang non-replicating viral vector, Oxford AstraZeneca, Gamaleya Sputnik, Janssen. So, tatlo po sila. Meron pa pang-apat, CanSino, Biologics. At least tatlo po dyan na dito na sa ating bayan. So, ano ba itong AstraZeneca vaccine? Ito po is ginawa from a weakened version ng common cold, parang sipon-sipon lang, no? Adenovirus from the chimpanzee. Tapos, it is modified to look more like a coronavirus, although it will not cause illness. Di po sila magkakos ng illness, no? So, once injected, it teaches the body's immune system to fight the real virus. So, harmless po yung ginamit ng mga vector. Ito po yung study nila sa US sa AstraZeneca noong March. Vaccine efficacy at least 70% to 100% for severe COVID. For senior, at least 80%. Okay? So, no increased risk of thrombosis or events characterized by thrombosis sa kanilang at least 21,000 participants. So, yun na pong Sinovac. Ito pong Sinovac na ginamit po nila ay killed viral particles, no? To stimulate the body's immune system to the virus. So, patay na po yung virus na ginamit nila. Wala pong buhay. Okay? Killed viral particles. So, ano pa mga epekto ng COVID-19 na bakuna? Okay, number one po, purpose natin is epekto nito ay prevent severe disease. So, yun po pinaka-importante sa lahat. Po, prevent severe disease. Number two, maiwasan yung clinical disease na walang simptomas. Pangatlo po, prevent transmission, hindi makakahawa. At pang-apat, ma-minimize po emergence ng mutants and variants. So at least po, 4 ang epekto niya, ano? So ano ba itong severe disease? So ito po yung mortality na 10% sa vulnerable population. Sino ba yung vulnerable population? Ito po yung may mga sakit na puso, diabetes, heart disease, sakit sa kidney, kasama na rin po dito yung mga senior, no? So pag binigyan po natin ng COVID vaccine, iwasan po natin ang death, hindi po mamamatay sila, at itong mga elderly at mga susceptible. Okay? So, yan po number one, epekto ng mga bakuna natin, okay? Prevent severe disease. Ito po yung mga ginamit na bakuna po na prevent severe disease, mga polio, influenza, measles, smallpox. So, sa COVID-19 po, whether Pfizer, Moderna, AstraZeneca, o Sinovac, or Janssen by Johnson & Johnson, at least 85 to 95% prevent severe disease. Sabi nga po ng WHO, at least 50% efficacy acceptable. Lahat po sila more than 50%. No? Ano ibig sabihin ng clinical disease? Naiwasan din po ang clinical disease. Sabi wala pong symptoms. Hindi po siya hindi siya nakakahawa kasi less infective, hindi siya umuubo, no? Less infective, no check-up needed, hindi ka lang pumunta sa hospital, hindi ka lang magpa-check up, less gastos, at less burden sa mga hospital. So, yan din po isang epekto ng COVID-19 bakuna. So, update po sa CDC, mga efficacy niya against variants. Okay, in-study na nila to whether UK or South African variant, effective pa rin po siya, no? Whether Pfizer, Novavax, AstraZeneca, Janssen. Although, bumababa na po ang epekto niya pag meron ng variant. Okay?
So highly recommend that all be vaccinated as quickly and as many as possible, even with the above variants of concern, no? At huwag po natin i-postpone ang second dose to optimize protection. Okay, ano ba itong mga variants? Di ba may variants na po tayo? Pinaka-span po ngayon is Delta variant. Okay? Ito predominant strain sa US at ganoon din po sa Pilipinas. Okay, nag-study po sila ng 700 specimen, 500 po doon ay Delta variant. So ito na po ang medyo predominant variant sa Pilipinas at palagay ko sa buong mundo, no? So some data suggest that the Delta variant may be produce more severe illness, mas matindi, ano po, than previous strains, lalo na po sa mga hindi nabakunahan. In 2 different studies in Canada and Scotland, patients infected with the Delta variant were more likely to be hospitalized, okay, than patients na meron po with other strains. Okay, so Delta variant mas severe po, mas transmissible, ayan, rapidly spreading around the world, more transmissible, mas nakakahawa, sabi na more than 100 times, madaling makahawa, at nakakaiba po yung symptoms niya. And people are more likely to be hospitalized with the Delta variant. Okay, so one vaccine is less effective, but 2 doses strongly protective. So ito po yung ating predominant variant po is Delta, no? Ito pong symptom niya. Number 1 symptom po niya, headache, sore throat, sipon, tsaka lagnat. Ubo, hindi po common, no? Loss of smell, hindi rin po common. So, the risk sa younger people, akala parang bad cold lang, ano? So, hindi magsa-self-isolate, lalong makakahawa. Kasi, ano lang to? Parang sipon-sipon lang, no? Wala, Delta na pala yun, okay? So, yun po, iba po ang presentation niya, okay? So, breakthrough infections, pwede po mangyari, pero pag may fully vaccinated, mild po. 99% ng namamatay po yung mga hindi na bakunahan, hindi fully vaccinated, okay? Doon po nagkakaroon ng mataas na death, okay? So, 99%. Kahit po sa PGH, may data po sila, yung mga na-admit nila na ICU, 99% po sa kanila, hindi fully vaccinated. So ito po ang Delta variant, may cause more severe illness sa mga tao. Yung mga hindi na bakunahan po remain at threat kasi sila yung nagtatransmit, sila yung nangahawa, sila yung nagkakasakit na mas matindi. Fully vaccinated, pwede rin po silang magkaroon ng breakthrough infection, pero usually po mild. At kung magkaroon man ng transmission, usually po shorter period of time pag fully vaccinated, okay? Delta variant in various age groups. Nag-report po ang Philippine Genome Center recently. Nakita po nila na sa 17% po sa mga 4 to 17, okay? 17% po Delta variant. 0 to 4, 15%. Ibig sabihin po, 33% ng Delta variant ngayon sa Pilipinas ay mga kabataan, 17 and below. Kami pong mga senior, ay bumaba na po, 9% na lang, okay? So kaya marami kayong nababalitan, mga bata, nagkakasakit na admit, ano? Kasi 33%. So sa kanila is mga kabataan na. Kasi hindi pa nga sila fully vaccinated, pero magandang balita po kasi ngayon, 12 to 17 po sa ating mga kabataan ay pwede nang bakunahan. Okay, so kumalat po siya sa buong around the country. So ito nga sinabi ko na 700 na tinas, 500 ay dahil po sa Delta variant. So against the variant, siyempre bumababa po epekto ng bakuna, pero pwede pa rin po, okay? So may study sila ng vaccine efficacy ng Pfizer. For severe disease, bumaba po efficacy niya less than 10%. So mga at least 90% pa rin effective, okay? For symptomatic, bumaba siya ng less than 10% to 10%, no? Whereas sa Astra, so severe disease, so bumaba po kaya efficacy ng less than 10%. So more than 90% pa rin po siya epektibo. For symptomatic disease, yung sabi natin may symptom, bumaba po siya ng 10 to less than 20%. Okay? O 10, 20 to less than 30%. Okay? So pwede pa rin po siya. More than 50 pa rin po siya effective. Kaya lang po, habang dumadami ang variants, nabawasan po yung efficacy ng ating mga bakuna. So meron sila yung study sa UK,
against the Delta variant, okay, using a Pfizer vaccine and AstraZeneca. So nakita po nila, for fully vaccinated, 88% protection against Delta variant ng Pfizer, or AstraZeneca po 67%, no, efficacy against Delta variant, which is still good, no. Pero habang madami sinasabi ko nga conclusion, 2 doses will be protective, highly effective against the Delta variant, although slightly less than against the Alpha variant. So habang madami po ang variant, humihina na po yung mga bakuna natin. Kaya kailangan po ma-eradicate na natin itong mga virus na COVID virus para hindi na po sila mag-mutate, hindi na mag-produce ng variants, okay? So study sa Ontario, Canada, whether Pfizer, Moderna, AstraZeneca, very effective po against the 4 big variants. Kasama na po dyan ang Delta. Itong Lambda, na-detect po nila July 22, no? 35-year-old sa female. Pero mukhang, ano pa lang po siya, tawag natin variant of interest. Hindi pa siya concern, no? BOI. Kasi po, hindi siya ganun kabilis dumami. So hopefully, hindi naman ganun katindi ang Lambda. So yun ang sabi ng WHO, ano pa lang siya, virus of interest, hindi pa concern. So the viral load ng participants infected after the vaccination was significantly reduced. Okay, pati po yung viral load, mabawasan pag fully vaccinated. Ano ba yung prevent transmission? Okay, tinatawag ito po isang epekto po ng bakuna natin. Tinatawag po natin na herd immunity. Okay? So, kailangan po ma-vaccinate ang mga tao at least 70%, 60 to 70% para po maprotektan yung mga susceptible, yung mga hindi na makunahan, at pati po ang ating community. So, wag lang pong sarili natin, isipin natin. Pag po tayo nagpabakuna, pati po ang pamilya natin, mga anak natin, mga magulang natin, maproprotektahan natin. So, hindi po hinahabol natin sa ating bakuna ay herd immunity, okay? Itong bakuna po, sabi, ay, nag-shortcut yata, cutting corners. Hindi po. Lahat po sila dumaan sa phase 1, phase 2, phase 3, okay? Several hundreds, thousands, lahat po sila dumaan yan, okay? So, usually po hanggang phase 4. Kaya lang po dahil sa ating pandemic pala, phase 3 lahat sila dumaan, large trials, at binusisi po ng ating mga expert, no? At nakita they're very promising, kaya binigyan po sila ng emergency use authorization, okay? Hindi po tayo makahintay ng phase 4 kasi po, mas maraming magkakasakit, mas maraming mamamatay, okay? So lahat po sila, overall efficacy, for severe disease, lahat po sila 90 to 100%. Siguro hindi na 100% kasi may Delta, no? At least 80 to 90% for overall efficacy, from 50% to 70% to 90%. So lahat po sila more than 50% efficacy. For severe disease, more than 70%. Sabi nga natin, keep up with the evidence, get information from reputable sources. Paulit-ulit po kami. Sa ano po kayo na, WHO, Center for Disease Control, NIH, BFAD, DOH, doon po tayo mag-get ng information at hindi po kung saan-saan social media. So ito po endpoints ng COVID vaccine: prevent infection, prevent symptomatic disease, prevent hospital admission, prevent intensive care admission, prevent death, and prevent transmission. Ito na po ang worldwide. Huwag na po tayo matakot sa bakuna. 6 billion na po na bakunahan. 69 million. First dose po 31. Second dose fully vaccinated 27 million. So mga ano po, wala pa po tayong 30%. No? So kulang na kulang pa po. Pero at least ang maandar. Ito na po position ng, kasi baka sabihin na, okay, so nakumbinsi na po tayo na efficacious siya, pero safe ba naman siya? Safe. Ito po yung position statement ng Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology. Sila po yung mga espesyalista sa mga allergic reaction. Okay? So sabi po nila, adverse reactions to vaccines may occur and can range from reactogenic to allergic. Pero majority of adverse reactions are mild. So konti mild na mild po. Ang mga reactogenic reaction, ito po yung pain, tenderness, swelling, and can be managed with supportive care. Yung allergic reaction po, rashes, usually pwede antihistaminic. So majority po ng adverse reactions are mild.
or severe reaction is rare po, rare, bihirang-bihira, okay? However, it can be treated with epinephrine, okay? So the only ito lang po, current contraindications to COVID vaccine is immediate reaction to the previous dose or first dose of the COVID-19 vaccine and its components. Otherwise po, yung lahat pwede. Whether may autoimmune disease, may diabetes, diba, kailangan nga po yun, may asthma, basta po stable, may mga heart disease, lahat po yan. Pwede pong bakunahan. Kailangan lang po stable. So based on current data, the benefits of these vaccines outweigh the risk of adverse reactions to COVID-19 vaccine, as well as to the risk of developing severe COVID-19 and death. So the benefit po outweighs the risk. Okay, so kalimutan na po natin yun. At yung ating apat-dapat, air circulation, physical distancing, always wear mask, 30 minutes or less of interaction. So, ulit-ulit po namin sinasabi, vaccine saves lives. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Rebecca Castillo, sa inyo pong very timely na lecture sa amin. Nawa mga kaibigan, tayo po ay merong natutunan, mas naging malinaw sa ating kaisipan ang tungkol sa mga bagay na ito. At tayo po, anuman ang ating sitwasyon, nasaan man po tayo, manatili po tayong masaya, malusog at masigla sa atin pong pamumuhay at paghihintay sa ating Panginoon. Patuloy kayong nanonood sa broadcast ng Hope Channel North Philippines mula dito sa tanggapan ng North Philippine Conference. Thank you so much po for joining us. Ngayon ay tayo ay live na mula sa ating nationwide satellite broadcast, GSAT Channel 37 at ganoon din sa pamagitan ng mga digital receivers, Channel 45. Bukas po, Friday, ang broadcast ay manggagaling na sa Adventist University of the Philippines. Sa Facebook page po natin ay mapapanood tayo 7 p.m. At of course sa GSAT ay 8 to 9 tayo napapanood doon. Kinabukasan, Saturday po, ang ating sama-samang pagsamba doon ay magsisimula ang ating live broadcast ng alas 7 ng umaga. Ang live broadcast mula sa AUP ay 8:30 magsisimula. At sa GSAT, mapapanood tayo ng 9:30. Tuloy-tuloy po ito hanggang alas 12. At right after the program, katulad ng aking nabanggit, ay susunod na masasaksihan ninyo ang pagbabautismo sa ilang mga kapatid natin na tumanggap sa Panginoon na manggagaling sa Cavite Mission. Patuloy nating ipanalangin po ang tagumpay ng programang ito. Ngayon, sa ating patuloy na pag-aaral, ating handa ang ating puso't isipan sa pananood sa paglilingkod ni Elder Dwayne Maki, ang presidente ng Adventist World Radio. Atin munang bigyan ng panahon ang tayong bilang bago ang pagsasalita ni Elder Dwayne Maki. Imposibleng marating, nagliwanag
Nakakatuwang makasama kayong muli mga kaibigan. Ito ay exciting sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos at sa mga kaganapan sa huling kapanahunan dito sa Earth's Final Countdown. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang paksang isang ilog ang dumadaloy doon. Titingnan natin ang alaala ng kamatayan, libing at pagkabuhay na muli ni Jesus. Ano ba ang kinalaman ng tubig sa alaala ng kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus? Matutuwa kayo sa paksang ito dahil aalamin natin kung ano ang kinalaman ng tubig sa mamahaling kaloob na ito. Tandaan, ang lahat ng ito ay tungkol kay Jesus. Ang seryeng ito ay tungkol lahat kay Jesus. Kung hindi dahil sa libingang walang laman doon sa Jerusalem, wala sana ako dito, gayon din kayo. Ang lahat ng ito ay tungkol kay Jesus. Si Jesus. Ang lahat ng ito ay tungkol kay Jesus. Gaya ng nasabi ko dati, doon sa bundok ng Olibo, makalipas ang 40 araw mula nang si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay nagpasimulang umakyat sa langit. At ang mga anghel na nakatayong kasama ng mga alagad ay nagsabi, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ang inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa gayong paraan, siya ay muling babalik." Kaya nga, ano ba ang alaala ng kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus? Gayon din, tayo ay nasa huling bahagi na ng aklat. Ang lahat ng mga dakilang propesiya ng salita ng Diyos ay natupad ng lahat. Lahat. Ang 2,300 days na propesiya, ang hula ukol sa 1,260 days, ang panaginip ni Daniel. Kung hindi nyo pa napanood ang unang paksa sa seryeng ito, i-click nyo lang ang YouTube, hanapin nyo ang tungkol kay Nabucodonosor at sa kanyang panaginip. Ito ang panaginip na nagsasabi sa atin na tayo ngayon ay nasa dulo ng kasaysayan ng sanlibutan. Ang lahat ng hula ay naganap na, maliban sa isa. Isa pang bagay na nais kong sabihin sa inyo ngayon ay ang dalangin ng ina, ang panalangin ng inyong ina. At kung iniisip mong walang nananalangin para sa iyo, sinasabi ni Jesus, ako'y nananalangin para sa iyo. Kung walang nananalangin para sa iyo, wala ka sana dito. Ang Diyos ay may panukala para sa iyo. Iniibig ka ng Diyos. Si Jesus ay may plano at sinabi niya, "At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon." Ang nasa larawan ay isang albularyong mangkukulam. Kami ay naglakbay sa loob ng 2 linggo sa dulo ng gubat. Kapag kami ay nakikita ng mga kababaihan na nasa edad 20, sila ay nagtatakbuhan papalayo at nagsisigawan dahil noong sila ay mga bata pa lamang, sinasabi sa kanila ng kanilang magulang, "Kapag hindi kayo nagpakabait, darating ang mga Amerikano at kakainin kayo." Kaya't noong ako ay naglalakad, ang mga kababaihang ito ay nagsisigawan at nagtatakbuhan. Naisip ko, ano ang problema sa akin? Sa huli ay naging kaibigan namin sila. Sila ay bumabalik at ipinapakita namin ang mga larawan ni Jesus. Ang mangkukulam na ito, nalaman niya ang tungkol kay Jesus. Ang kanyang mga ginagawa ay upang itaboy daw ang demonyo, mga terribleng gawain. Nang maituro namin sa kanya si Jesus, tinalikuran niya ang pangkukulam. Tinanggap niya si Jesus na tagapagligtas. Siya nga pala, ang Adventist World Radio ay nagtayo ng istasyon ng radyo sa lugar na ito sa Zaire, Congo upang maabot ang mga taong ito sa pamamagitan ng radyo. Kung babalik ka sa lugar na ito ngayon, malalaman mo na ang tanging paraan upang makapunta sa lugar na ito ay sa pamamagitan ng paglalakad. 2 linggo, papunta at pabalik. Ito ay 130 o 140 milya ang layo. Ang masaya doon kapag kami ay nandun na sa lugar, ang mga tao sa nayon ay totoong napakababait sa amin. Sila ay lalabas ng kanilang bahay upang kami ay makatulog. Iniiwan nila ang kanilang bahay para kami ay makatulog. Kaya mo bang gawin yon? Hindi, pero sila ay napakabubuti. At sinasabi nila, gusto naming ibahagi kung ano ang meron kami. Ito ang larawan ng isa sa kanilang mandirigma na tumugi sa isang leopardo na pumatay ng kanilang aso. Ito ay isang interesting na lugar. At dito kami ay nagsasahimpapawid. Ilang linggo lang ay naitayo na ang mga tore doon at kami ay naririnig na sa himpapawid ng Central Congo at sa buong Congo upang ang mga tao sa lugar na ito ay malaman ang tungkol kay Jesus. Kaya makikilala ng lahat ng tao sa lugar na ito si Jesus. Ito ay larawan ko, ilang taon na ang nakakalipas nang ako ay magawi doon. Yan ay munting bubula. Ito ay kalan na diuling at ako ay nagluluto ng almusal sa larawan na yan.
Kasama ko ang aking mga tagabuhat, sila ay 12. Binubuhat nila ang aking mga gamit, ang aking higaan, mga pagkain at nagluluto kami doon sa munting bubula. Yun ay nakakatuwang paglalakbay. Hindi kami nagkasakit kahit ng malaria na nakukuha sa mga lamok. Kami ay iningatan ng Diyos. Nagigib kami ng tubig at gumagamit kami ng pansala ng tubig na ang tawag ay katagen. At sinasala nito ang tubig galing sa ilog. Ang ilog naman ay totoong malinis. Nakakamanghang makita mga tao dito na nasasabik na malaman ang tungkol kay Jesus. Isang lalaki doon ang nagsabi, "Ako'y 86 na taong gulang na at walang isa man lang na nagsabi sa akin ang tungkol kay Jesus. Maaari ba kayong magpadala dito?" Ngayon ang radio waves sa pamamagitan ng Adventist World Radio ay makikilala nila si Jesus. Ang mga piraso ng palaisipan, una, ang kaharian ng Diyos ay ang tanging New World Order na mananatili magpakailanman. Natutunan natin yan sa ating mga nakaraang pag-aaral. Pangalawa, ang mga tanda ng propesiya ay nagsasabing ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Ang lundo ng labanan ng Armageddon ay mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Pangapat, ang sentro ng mga tala ng Apokalipsis ay si Jesus, ang hari ng mga hari. Panglima, ang kaaway sa Apokalipsis ay si Satanas, ang matandang ahas, ang diablo, ang dragon. Panghuli, si Satanas ay seryoso sa pagnanais na wasakin ka. Ngunit si Jesus ay seryoso na mailigtas ka. Iyan ang kabuuan ng lahat. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang makilala natin si Jesus bilang ating espesyal na tagapagligtas. Ang panahon ay darating, ang malaking kabagabagan. Ngunit sinabi ni Jesus na siya ay muling darating upang dalhin tayo sa makalangit na tahanan. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa Biblia na maaari naming matutunan at malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pagpalain mo kami sa aming pagbukas ng Biblia at pag-aaral tungkol sa tubig. Ano ang bahagi ng tubig sa mga kaganapan sa huling kapanahunan na pinag-uusapan namin ngayon? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ilog ng Apokalipsis. Alam nyo ba na mayroong ilog sa Hardin ng Eden? Mayroong ilog sa Apokalipsis, ang huling aklat sa Biblia. Sa Henesis, ang unang aklat ng Biblia sa Henesis 2:8, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Inanyuan ng Diyos si Adan at inilagay doon. Natatandaan ninyo, nilalang na una ng Diyos si Adan at sinabihan niya si Adan na bigyan ng pangalan ng mga hayop at tinawag ni Adan na Mr. and Mrs. Lion ang mga leon, Mr. and Mrs. Elefante at Mr. and Mrs. Giraffe, Mr. and Mrs. Zebra, at bigla naisip ni Adan, Diyos, mayroong Mr. and Mrs. pero ako ay mag-isa lang. Sinabi ng Diyos, all right, at pinatulog niya si Adan, kumuha ng isa sa kanyang tadyang at nilalang si Eva. Nang si Adan ay magising, pinangalanan niya itong babae. Palagay ko hindi niya lang sinabing woman, kundi sinabi niya, wow, wow man. Siya ay tuwang-tuwa na makita si Eva. Marahil ay napakaganda niya. Isang araw sa langit, makikita natin sina Adan at Eva. Nilalang niya sina Adan at Eva doon sa hardin at sinabi, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan at mula rooy na bahagi at nag-apat na sanga. Doon ay may ilog. Ngayon ay pumunta tayo sa Apokalipsis, ang huling aklat ng Biblia. Sa unang aklat ng Biblia ay may ilog. Sa huling aklat ng Biblia ay may ilog din. Apokalipsis 22:1 at 2. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. Isang ilog ng buhay sa hardin ng Eden. Isang ilog ng buhay sa bagong Eden sa aklat ng Apokalipsis. Kaya nga, sa langit ay may ilog ng buhay. Sa hardin ng Eden noon ay may ilog ng buhay. Sangkot ang ilog at tubig sa panukala ng Diyos. Sa parehong paraiso, ang nawaglit at naibalik ay may ilog, may tubig.
Ngayon ay basahin natin ang Mateo 3:13 hanggang 17 nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, "Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin?" Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran." Nang magkagayoy pinayagan niya siya at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Tiyak nagugustuhin mo sana na nandun ka rin ang bautismuhan ni Juan si Jesus sa ilog ng Jordan. Ito ay doon sa labas ng Jerusalem, pababa sa Kidron Valley, patungo sa ibaba pa ng ilog Jordan. Ito ay dumadaloy patungo sa Dead Sea na pinakamababang bahagi ng mundo. Kaya ito ay totoong pababa ng pababa ilang libong talampakan. Doon sa ilog ng Jordan, binautismuhan ni Juan si Jesus. Wow, at sinabi ng Diyos, "Ang aking anak, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Si Jesus ay nabautismuhan sa isang ilog. Ano ang kahulugan ng bautismo sa Biblia? Makikita natin kung ano ang kaugnayan nito sa alaala ng kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang bautismo ay ang kamatayan sa dating makasalanang pamumuhay. Ito ay bagong buhay. Paglilibing sa mga kasalanan sa libingang tubig at muling pag-ahon sa tubig upang lumakad sa bagong buhay. Wow, ito ay nakakatuwa at exciting. Ngayon ang Roma 6:3 hanggang 6 ay sinasabi sa atin ang teolohiya at dahilan kung bakit mahalaga makibahagi sa kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Pansinin ko ang anong sinasabi sa Roma 6:3 at 4. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaya sa ganong paraan, tayo ay nakikibahagi sa kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ating paglubog sa tubig, ang makasalanang pagkatao ay namatay na at tayo ay aahon mula sa tubig tungo sa bagong buhay. Iniiwan natin ang dating pagkatao at tayo ay lumalakad na sa bagong buhay. Roma 6:5 at 6, pansinin ang huling bahagi, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ayoko na maging alipin ng kasalanan. Ang pagtanggap kay Jesus at pagpapabautismo ay gaya ng pagtalikod. Ito ang pagbabago. Ito ang kahulugan ng bautismo. Iniiwan mo, inililibing mo ang dating pagkatao at ikaw ay umaahon sa tubig at humaharap kay Jesus. Ito ay nabagong buhay. Ang dating pagkatao ay namatay na. Oo, ikaw ay maaring madapa at bumagsak. Ngunit kung ikaw ay madapa at bumagsak, ikaw ay nakaharap kay Jesus. Sa iyong pagtayo, ikaw ay mas malapit ng isang hakbang sa Kanya. Ang bautismo ay karanasan ng kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay. Naaalala niyo si Jesus nang siya ay ipako sa krus araw noon ng Biyernes. Siya ay inilibing sa labas ng Jerusalem na siyang sinasabi ko sa inyo na ang libingan ay walang laman. Ang sumunod na araw ay Sabath at ang sumunod pang araw ay ang araw ng pagkabuhay na muli. Tinatawag natin itong linggo ng pagkabuhay. Si Jesus ay dumanas ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Maliwanag ang Biblia dito sa Roma 6 na kapag tayo ay nabautismuhan, tayo ay nakakalakip sa kanyang kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay. Kaya nga, ang bautismo ay alaala ng kamatayan, pagkakalibing at pagkabuhay muli ni Jesus. Kaya sa bawat may binabautismuhan sa Ilog Jordan o sa ibang lugar, sa paglubog natin sa tubig, ang lumang pagkatao ay namamatay at umaahon tayo sa tubig tungo sa bagong buhay. Gaya ng isang matandang mangangaral na sinasabi sa kanyang kongregasyon, "Ako ay patungo sa impyerno, ako ay patungo sa impyerno," at pagkatapos siya ay tumalikod at sinabi, "Ako ay patungo sa langit, ako ay patungo sa langit," ganyan ang pagbabago.
Ganyan ang bautismo. Naalaala nyo na ating pinag-usapan ang pinakamamahaling kaloob? Kapag tinanggap natin ang kaloob na iyon, tayo ay tumatalikod at kapag tayo ay nabautismuhan, ang dating pagkatao ay namatay na. Inilibing na gaya kung paano inilibing si Jesus sa libingan. Ang dating pagkatao ay namatay na. Yan ang sabi sa Roma 6. Pagkatapos, tayo ay aahon sa tubig upang lumakad sa bagong buhay. Ganito yan. Kapag tayo ay nabautismuhan, tinanggap si Jesus, tayo ay tumatalikod, kung tayo ay madapa at mahulog at makagawa ng pagkakamali. Alam ninyo, ang bautismo ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa ating pagtatalaga kay Jesus. Pag tayo ay nadapa at nagkamali sa ating pagtindig, tayo ay nakaharap pa rin kay Jesus sa tamang direksyon. Sinabi niya sa unang Juan 1:9, kung ating ihahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patatawarin at lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Ang bautismo ayon sa Roma 6 ay kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Yan ang alaala, isang memorial na napakahalaga. Kung hindi dahil sa libingang walang laman, wala sana ako dito ngayon. Ang bautismo ay naging daan upang magkaroon ako ng bahagi sa kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang alaala ng kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang bautismo. Narito ang larawan ng Ilog Jordan. Kamakailan lang ako ay naroon kasama ang aking kaibigang si Wisom. Kasama din si Cami, si Kathy at ilang kaibigan. Kami ay nagbautismo ng ilang Arabo na naroroon. At siya nga pala, ako ay may ikukwento sa inyo. Ang kutsilyong ito ay isang tuwid na patalim. Isang tuwid na kutsilyo. Ngunit ang katulad nito ay may magandang kwento. Ngunit hindi ko muna ikukwento sa inyo ang tungkol sa katulad nito, kaya kayo ay manatiling makinig sa mga susunod na pag-aaral. Siya ay sinaksak ng patalim na ito. At ang patalim ay naging ganito. Ito ang mismong kutsilyo. Ang kutsilyo ay nabaluktot. Ito ay yari sa stainless at ang stainless ay hindi nababaluktot o napuputol. Ang patalim na ito ay nabaluktot. Ito ang mismong kutsilyo. At ikukwento ko sa inyo ang kwento ni Wisa. Ang kaibigan kong Arabong pastor sa Nazareth kung saan lumaki si Jesus, siya ay nakaupo sa gilid kasama ng ibang tao doon sa Ilog Jordan kung saan kami ay nagbabautismo. Ako ay lumapit sa kanya at kinausap ko siya at sinabi ko, napag-isipan mo na bang magpabautismo? Ang sagot niya sa akin, oo, napagpasyahan ko. Sinabi ko, gusto mo bang magpabautismo ngayon? Sumagot siya ng oo. Tinanong ko siya, maaari ba kitang bautismuhan? Sinabi niya, sure. Kaya nga binautismuhan ko ang pamangkin ni Wisam, isang magandang dalagang babaeng Arabo. Ito ang kanyang video doon sa Ilog Jordan. Nakatutuwang makita siyang umaahon doon sa tubig ng Ilog Jordan. Hindi ito ang unang pagkakataon na ako ay nagbautismo sa ilog na yon. Ilang taon na ang nakakalipas, kami ay misyonero sa Africa, kagaya ng nasabi ko sa inyo noon. Sa aming pag-uwi, kami ay dumaan sa Israel. Ang aking anak na babae na si Dene ay 12 taong gulang noon at kami ay nagpunta sa ilog ng Jordan. Kami ay nagpalit ng damit, lumusong sa tubig at binautismuhan ko ang aking anak na si Dene doon sa ilog Jordan kung saan nabautismuhan si Jesus. Kaya pag tayo ay nabautismuhan, tayo ay lumulubog sa tubig, ang dating pagkatao ay namamatay at umaahon tayo sa isang bagong buhay patungo kay Jesus. Sa katotohanan, ang salitang baptism sa Griego ay baptizo. Ito ay nangangahulugang ilubog, ilublob, ilagay sa ilalim ng tubig. Ako ay may kaibigan sa Lubumbashi. Ito ay dating Elizabethville sa Congo, sa Zaire. Ang pangalan niya ay Diterio. Siya ay mula sa Greece, sa Athens. Tinanong ko siya, ano ang ibig sabihin ng salitang baptizo sa Griego? Sinabi niya, ibig sabihin ay ilubog. Gaya ng kung paano mo inilulubog ang pandesal sa kape. At yan ang bautismo. Kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko. Ngunit kung wala ito sa Biblia, hindi yan para sa akin. Ang dahilan kung bakit sinasabi ko yan ay sapagkat maraming iba't ibang paraan na sinasabi ang iba kung paano ka mababautismuhan. Ang iba ay sa pamamagitan ng rose petals, ang iba ay sa snow, ang iba ay sa ilang patak ng tubig sa ulo. Ngunit sa Biblia, nandoon ba ito? Wala. Sa Biblia ay may isa lang paraan kung paano mababautismuhan. At yan ay katulad ng kay Jesus. Kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko. Alam mo, marami kang makikitang iba't ibang larawan at mga kwento tungkol sa mga nagpabautismo. Sinabi ni James Cardinal Gibbons, sa loob ng ilang siglo, matapos maitatag ang Kristyanismo, ang pagbabautismo ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng paglulubog. Ngunit simula noong 12 siglo, ang pagbabautismo sa pamamagitan ng pagbubuhos ang siyang nanaig sa simbahang Katoliko. Ang simbahan ay nagbago, pumasok ang tradisyon. Naging mas madali na binubuhusan, winiwisikan o hinahawakan na lang ang ulo.
Kapag binalikan natin ang kasaysayan katulad ng nakikita nyo sa larawan sa simbahan ng Philippi, isang simbahang Kristiyano noong unang siglo, ito ay lugar ng binyaga na nahukay ng mga archaeologists. Sila ay nagpabautismo sa pamamagitan ng paglulubog gaya ng sa kay Jesus doon sa Ilog Jordan. Ito ay isang African mural noong ika-4 na siglo ng pagkakabautismo kay Jesus sa Ilog Jordan. Siya nga pala, ito ang Leaning Tower ng Pisa. Iniisip ng ibang tao doon sa aming bansa na diyan nagmula ang Picha. Ngunit ito ay hindi Picha, ito ay Pisa. At sa likod ng Leaning Tower of Pisa ay ang katedral at ang lugar binyagan. Mayroon doong lumang baptistry ng ika-12 siglo. Ang mga tao ay nabautismuhan matapos noong panahon ni Jesus sa pamamagitan pa rin ng paglulubog. Ngunit ito ay nabago. Binago ito ng simbahan. Binago nila at ngayon ang sangkakristyanuhan ay nagkakahalo-halo na ng paniniwala. Ngunit tandaan, tayo ay sasangguni sa Biblia. Kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Kung wala ito sa Biblia, hindi yan para sa akin. Ang bautismo ay nabanggit ng mahigit 80 beses sa Bagong Tipan. Narito ang larawan ni Nicodemus. Siya ay nagtungo kay Jesus ng gabi dahil nahihiya siya. Siya ay isang religious leader, isang Saduceo. May pagkakaiba sa paniniwala niya sa mga Fariseo at may pagtatalo sa pagitan nila. Halimbawa, hindi siya naniniwala sa muling pagkabuhay. Nais kong sabihin sa inyo na kung gusto ninyong matandaan ang paniniwala ng mga Saduceo, tandaan na sila ay Sadducee. Dahil hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Juan 3:3. Narito ang pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemus. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Juan 3:5, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Marcos 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya dito niliwanag ito ni Jesus kay Nicodemus. Gaya ng sinabi sa Marcos 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya kinakailangan mong mabautismuhan. Ito ay mahalaga ayon kay Jesus, ayon sa Biblia. At kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko. Kaya ang alaala ng kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang bautismo. Kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang bautismo. At kapag tayo ay nabautismuhan, tayo ay nakikibahagi sa kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Ako ay may maliit na kwento. Si Kathy at ako ay nasa Mindoro at malapit sa Dalampasigan ay may maliit na resort area. Kami ay naglalakad sa tabing dagat. Ito ay sa Pilipinas. May isang lalaki ang lumapit sa amin at siya ay may isang maliit na bangka. Naalala ko ang isang kwento na nabasa ko minsan. Ito ay may pamagat na 2 times mine. Ito ay napakagandang kwento ng isang batang lalaki. Siya ay naglalaro sa lawa gamit ang kanyang laruang bangka. Ginawa niya ito at ng kanyang tatay. Pinalulutang niya ito sa tubig. At itong lalaking ito sa Pilipinas ay may ganito ding maliit na bangka. Sinabi ko sa kanya, pwede bang kunan ko ng larawan ng iyong bangka? At ito ay aking ikukwento. Isang araw habang pinalulutang ng bata ang kanyang bangka, lumakas ang hangin at naputol ang tali. Tumakbo siya sa gilid ng lawa at hinanap ang kanyang bangka, ngunit ito ay wala na. Kinabukasan siya ay nasa bayan. Nakita niya ang kanyang bangka na nasa isang tindahan. Siya ay pumasok sa loob ng tindahan at sinabi niya sa may-ari, "Mama, iyan po ay aking bangka." Kaya sumagot ang may-ari, "Anong sinasabi mo? Akin ang bangkang yan. Binili ko yan kahapon mula sa isang batang katulad mo. Kung gusto mong mapasayo, bilhin mo ng 250 pesos. Sinabi ng bata, hindi niyo po naiintindihan na akin po ang bangkang yan. Sumagot ang may-ari ng tindahan, "Hindi mo naiintindihan. Binili ko yan, kaya yan ay aking bangka at kailangan mong magbayad para dyan." Kaya ang bata ay umuwing napakalungkot at binuksan niya ang kanyang alkansya at kinuha ang kanyang naipon. Bumalik siya sa tindahan at ibinigay ang 250 pesos. At sinabi niya sa may-ari, "Mama, gusto ko pong bilhin ang aking bangka." At habang siya ay papauwi, tiningnan niya ang kanyang bangka at sinabi, "2 beses kang naging akin. Ginawa kita at binili kita. 2 beses kang naging akin." Ang aking asawang si Kathy ay may awit na gustong-gusto niyang awitin tungkol sa 2 times mine. Hihilingin ko na awitin niya ito. Pakinggan niyong mabuti. A little boy built a boat, built it out of love, put it in the river, a string tied the two together. But the
boat in the window of a store. Well, he saved all his money and he bought the boat. As he walked away, you could hear him say, now you're mine, mine, 2 times mine. Once because I made you, once because I bought you. Now you're mine, mine, 2 times mine. Both times 'cause I love you so. God made a man, made him with his love, put him in the world. Love tied the two together, but it didn't take too long, and the man drifted away. God made a promise from his throne on high. One day he'd reclaim the man and bring the two back together. It didn't take too long when he sent down Jesus, his only son. Well, he sacrificed his son that day. If you listen close, you can hear him say, now you're mine, mine, 2 times mine. Once because I made you, once because I bought you. Now you're mine, mine, 2 times mine. Both times 'cause I love you so. Now you're mine, mine, 2 times mine. Once because I made you, once because I bought you. Now you're mine, mine, 2 times mine. Both times 'cause I love you so. Both times 'cause I love you so. Don't you know God loves you so? Maraming salamat, Kathy. Napakaganda. Sinabi ng Diyos, ikaw ay 2 beses naging akin dahil ginawa kita at dahil tinubos kita. Tinubos niya ng kanyang dugo nang tayo ay makibahagi sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Sinasabi natin, salamat Panginoon sa kaloob ng kaligtasan. Ngayon, gaano karaming uri ng bautismo ang nasa Biblia? Nalaman natin na isang uri lang ng bautismo mayroon ang Biblia. Ano ang sabi ng Biblia? Efeso 4:4 at 5, may iisang katawan at iisang espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Kaya nga, hindi 10, 12, 20, hindi. Tandaan, kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Ngunit kung wala ito sa Biblia, hindi ito para sa akin. Iisang bautismo, iisang uri ng bautismo. Si Jesus ang ating halimbawa. Nais natin siyang tularan. Si Felipe, gusto ko ang kwentong ito. Ang Panginoon ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, mayroong isang lalaki mula sa Ethiopia. Siya ay isang mangangalakal para sa reyna ng Ethiopia. Siya ay nakasakay sa karwahe mula sa Jerusalem, pabalik ng Ethiopia sa kahabaan ng Mediterranean coast. Kaya si Felipe ay dinala ng Espiritu at sinabi sa kanya ng Diyos na magtungo doon at siya ay nagtungo na tumatakbong kaagapay ng karwahe ayon sa Biblia. Siguro siya ay isang dating atleta at may magandang pangangatawan. At tumatakbo siyang kasabay ng karwahe at narinig niya ang Ethiopian na nagbabasa mula sa Isaiah 53 tungkol kay Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi niya, "Hey, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa?" Kaya sumagot ang Ethiopian, "Hindi, ngunit sana ay may magpaliwanag nito sa akin."
Kaya sumakay si Felipe at ipinaliwanag ang tungkol kay Jesus. Nang sila ay mapadaan sa isang ilog, sinabi ng Ethiopian, Felipe, may tubig dito. Ano pa ang dahilan upang hindi ako mabautismuhan? Kaya tinigil ang karwahe, sila ay bumaba sa tubig at binautismuhan ni Felipe ang lalaki. Ito ay masusumpungan sa mga Gawa 8:35 hanggang 38. At ibinuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Kaya napakalinaw nito, malinaw sa bagong tipan na si Jesus ay nabautismuhan sa ilog Jordan. Siya ay inilubog sa tubig, siya ay umahon sa tubig. Malinaw din sa Biblia na gayon din ang ginawa ni Felipe at malinaw sa atin kung paano isinasagawa ang bautismo. Isang Indian sa North America, ilang taon na ang nakakalipas, nalaman niya ang Kristyanismo sa pamamagitan ng isang misyonero na nagbigay sa kanya ng Biblia at ito ay kanyang binasa. Paglipas ng ilang taon, may ibang misyonero na dumating at ipinakilala naman sa kanya si Jesus. Sinabi niya, alam ko ang lahat ng yan. Kaya sinabi ng misyonero, kung ganon, dapat mabautismuhan ka na. Kaya sumagot ang Indian, sige. At ang misyonero ay naglabas ng tasa. Tiningnan ng Indian ang tasa at sinabi na mali ang nabasa niyang aklat. Dahil malinaw sa bagong tipan kung paano si Jesus ay nabautismuhan at kung paano si Felipe nagbautismo. Sinasabi sa atin ang kasaysayan na noon lamang panahon ng konsilyo ng Ravenna noong 1311 AD, opisyal na tinanggap ang pagbibisik at pagbubuhos bilang iba pang paraan ng seremonya ng bautismo. Yan ang sinasabi ng tao, ngunit hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Ngunit kung wala ito sa Biblia, hindi yan para sa akin. Si Pedro sa araw ng Pentecoste ayon sa mga Gawa 2:37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Wow! Kaya ano ang nangyayari kapag tayo ay nabautismuhan? Una, mga Gawa 2:38, ang bawat kasalanan ay pinapatawad. Pangalawa, ang Espiritu ay ipinagkakaloob sa atin, Marcos 1:10. At pangatlo, tayo ay ibinipilang sa sambahayan ng Diyos, Juan 1:12. Napakaganda niyan. Maging mga anak ng Diyos, napakaganda niyan. Ibinibilang sa sambahayan bilang mga anak ng Diyos. Efeso 3:20, isa sa mga paborito kong talata. Tingnan niyo sa screen ang talatang ito at pag-isipan ninyo. Sabi dito, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Higit pa riyan, kaya niyang gawin ang lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin. Kaya ng Diyos na ibigay ang lahat ng ating hinihingi at higit pa. Sinasabi na higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ngunit may higit pa. Ang sabi ay lubhang sagana. Ngunit may higit pa. Ang Diyos na makapangyarihang gumawa, lubhang sagana. Maaaring iniisip mo, hindi ako maaaring mabautismuhan. Ako ay masyadong masama. Madami akong maling ginawa. Hindi ako maaaring mabautismuhan. Hindi ko magagawa yan. Hindi mahalaga kung ano ang nagawa mo. Alam mo kaibigan, sa Adventist World Radio, nakita namin sa iba't ibang panig ng mundo ang lahat ng uri ng tao na nagbigay ng kanilang puso kay Jesus. Kahapon lang ay narinig ko ang isang kwento sa isang hindi sinabing bansa. May isang lalaki na kabilang sa mafia. Mayroon siyang mga tauhan na pumapatay. Siya ay nakakatakot na tao. Siya ay nangingikil sa maraming tao sa lungsod kung saan siya nakatira at sinasabi niya, kailangan mong bilhin ang aking proteksyon. Kung hindi ka magbibigay sa akin ng ganitong halaga buwan-buwan, ang aking tauhan ay pupunta dito. Alam na nila kung ano ito. At takot na takot sila sa kanya. At buwan-buwan siya ay magte-text sa kanila. Dapat kang magbayad, kundi ay kukunin ko sa iyo. At dali-daling ipapadala ang pera. Natatakot sila. Isang araw may nagpadala sa kanyang cellphone ng mga mensahe mula sa Biblia. Mga mensahe mula sa Unlocking Bible Prophecies na napakinggan niyo mula kay Kami. Siya ay nagpasimulang makinig ng makinig. Binago nito ang kanyang puso.
Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at ipinadala din sa kanila ang mga mensaheng ito. Sinabi niya, pakinggan niyo ito, kung hindi. Kaya sila ay nakinig. Kamakailan lang, marami sa kanila ay nabautismuhan. Wow! Marami sa kanilang nabautismuhan gaya ni Jesus. At pagkatapos, sinabi niya sa isa sa aming kaibigan na malapit sa kanya, alam mo, kailangan kong ibahagi ang mga mensaheng ito sa mga taong kinikilan ko. Gagawin ko yan. Kaya nagpasimula siyang ipadala ang mga mensaheng iyon at nang matanggap nila ang mensahe mula sa lalaking ito na dating miyembro ng sindikato na naging Kristiyano at nabautismuhan gaya ni Jesus, sila ay nakinig dahil sila ay natatakot. Ngayon, marami sa kanila ang natuto tungkol sa biyaya ng Diyos. Natutunan nila ang katotohanan ng mensaheng ito na ang Diyos ay makapangyarihan, gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa ating mga hinihingi o iniisip. Kahit na gaano pa tayo kasama. Tandaan ninyo ang tungkol sa pag-about face, pagtalikod. Wow! Sa Biblia ay mayroong kwento tungkol sa isang babae na nahuling nakikiapid. Siya ay dinala nila at itinulak sa paanan ni Jesus. Hindi ko ito maintindihan. Maaari nyo bang sabihin sa akin kung paano ito nangyari? Ang babaeng ito ay nahuling nakikiapid, ngunit ang lalaki ay hindi nahuli. Paano yun nangyari? Itinulak siya sa paanan ni Jesus. Si Jesus ay yumuko at nagsimulang magsulat. Isinulat niya ang mga kasalanan ng mga taong nag-aakusa sa babae. Sila ay nag-aalisan. Sinabi ni Jesus sa babae, nasaan na ang mga nag-aakusa sa iyo? Sumagot ang babae, Panginoon, wala na sila. Ako man ay hindi kita hinahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Yan ang sinabi ni Jesus. Ganyan ang sinasabi sa atin ni Jesus kapag tayo ay nabautismuhan. Yan ay pagtalikod, pagbabago, paghayo na hindi nagkakasala. Ang isang tao ba ay dapat muling bautismuhan? Mayroong nagtanong sa akin. Si Pablo noon ay nasa Efeso mga gawa 19:2 at 3. Sinabi niya sa kanila, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ang bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Natutunan nila ang karagdagang katotohanan. Kaya kung matututunan mo ang karagdagang katotohanan, ikaw ay maaaring mabautismohang muli. Pansinin na ang isang tao ay maaaring magdesisyong magpabautismong muli kung una sila man ay dati nang nabautismuhan ngunit lumayo kay Jesus. Pangalawa, ang Diyos ay nagpakita sa kanila ng karagdagang katotohanan. Sa gayon, maaari silang muling magpabautismo. Ang bautismo ay hindi nangangahulugan na ikaw ay perpekto. Ito ay nangangahulugang ikaw ay nagtatalaga kay Jesus. Roma 6, tandaan ang alaala ng kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang bautismo. Oo, sa dalawang pagkakataon ikaw ay naging kanya. Ikaw ay ginawa niya at ikaw ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Iyan ang kaloob na kaligtasan, ang special na regalo. Ito ang aking larawan noong ako ay nasa Victoria Falls, Zimbabwe. Sa kabila ng ilog ay ang Livingstone, Zambia. Nagkaroon doon ng malaking pagpupulong at napakaraming tao ang dumalo gaya ng ibang pagpupulong na isinasagawa ng AWR sa ibang panig ng mundo. Kami ni Dr. Bob Peck ay nagpunta at tiningnan ang swimming pool kung saan isasagawa ang pagbabautismo. At sinabi ko, naku, ang tubig, napakadumi. Kaya ako ay umalis at bumili ng 3 galon na bleach at ibinuhos ko ito sa swimming pool. Kami ay nagkaroon ng napakagandang pagbabautismo doon. Mahigit 1,000 tao ang nabautismuhan. Kinabukasan tininan ko ang aking damit. Alam nyo, iniwan ko ang mga damit na ito sa Livingstone, Zambia dahil lahat ito ay nalagyan ng bleach at namuti. Kapag binura ni Jesus ang ating mga kasalanan, tayo ay makakalapit sa Kanya. Nakakatuwa kapag ibinigay natin ang ating puso kay Jesus. Ang bautismo ay simbolo ng pagtatalaga ng ating katapatan at pagsunod kay Jesus. Ilan sa aking mga kaibigan sa Tanzania ay naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus. Si Jesus ay malapit nang dumating. Gusto mo bang maging handa na salubungin siya? Humakbang ka at magpasya ng oo na nais mong sundin siya. Kung kinakailangan ni Jesus na mabautismuhan, kinakailangan mo ang bautismo, kaibigan. Mga Gawa 22:16, ang panawagan ay, at ngayon, bakit ka tumigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa Kanyang pangalan. Ang Panginoong Jesus ay nangungusap sa atin, magtindig ka at ikaw ay magbautismo.
Ito ay isang nakakatuwang larawan ng isang tulay sa Dikasi. Ang Dikasi ay napakalayo sa aming misyon sa Central Congo. Dinadala namin ang signal ng Adventist World Radio sa lugar na iyon. Nagpunta ako sa Kokaloka at sinabi ko sa mga tao doon, ako ay babalik makalipas ang 2 araw para magbautismo. Inakala ng iba na ang ibig kong sabihin ay 3 araw. Ako ay bumalik at ito ang tulay na aking tatawirin. 2 tulay ito. Kailangan naming buhatin ang mga tabla ng kahoy ng 1 milya upang muling ilatag iyon sa 2 tulay. Nakarating kami doon at sinabi ko sa kanila, oo, magbabautismo na tayo. Ngunit hindi naunawaan ng iba. Akala nila ay kinabukasan pa. Kaya sina Berta at ang kanyang mga kaibigan ay dumating at sinabi, bautismuhan mo kami ngayon. Ngunit papadilim na noon at ako ay may nakaschedule na sasakyang eroplano sa lungsod ng Dikasi. Kaya sinabi ko, pasensya na. Hinintay namin kayo para mabautismuhan. Babalik na lang kami. Si Berta at ang kanyang mga kaibigan ay naglakad na at kami naman ay nagdrive na ng 20 milya. Sa paglalakad ni Berta ay may napansin silang puno na natumba doon sa daan at nang dumating sila doon, kinakailangan nilang bumalik at nakita nila kami at pinatigil kami. At kanilang sinabi, bautismuhan nyo kami. Nakarating kami sa lugar kung saan natumba at nakaharang ang puno. Kinuha ni Simeon ang kanyang itak at pinutol ang puno at itinabi ito. Kami ay nagpatuloy sa pagmamaneho. Sina Berta ay nagpatuloy sa paglalakad. Buong magdamag sila ay naglakad. Kinabukasan ako ay nagising. Hindi ko makakalimutan yon. Sa kubo kung saan ako natulog ay sinabi sa akin ni Berta, matapos maglakad ng buong magdamag, ako ba ay babautismuhan mo na, Pastor? Sabi ko, siyempre. Pero sabihin mo sa akin, bakit ka naglakad ng buong magdamag para mabautismuhan? Ito ang sabi niya at hindi ko yun makakalimutan. Pastor, pagod na ako sa sanlibutang ito. Gusto ko nang umuwi at makita si Jesus. Nabagbag ang aking puso. Binautismuhan ko si Berta doon sa Dikasi. Inaasam ko na makita siya sa araw ng pagkabuhay na muli. Wow! Nakakatuwa kung iisipin mo ito. Akala ko ay hindi ko na makikita ang gayong katuwaan, kagalakan at pagtatalaga. Pagkatapos kami ay nagpunta sa Mindoro, kami ay nagsasahimpapawid sa Adventist World Radio sa mga bundok sa paligid. Yun ay nakakatuwa at maraming mga tawang nais na magpabautismo. 20 sa kanila ay naglakad. 20 sa kanila ay naglakad. Hindi ng 20 milya kundi 48 milya. Nai-imagine nyo ba yon? Hindi ko pa nakita yon. Na upang mabautismuhan ay naglakad ng malayo. Nakakatuwang makita sila na nabautismuhan doon sa Mindoro. 48 milya. Wow! Kaya sino ang dapat mabautismuhan? Una, kung hindi ka pa nabautismuhan gaya ng kay Jesus, kailangan mong mabautismuhan. Pangalawa, kung ikaw ay nabautismuhan na, ngunit ikaw ay tumalikod kay Jesus, kailangan mong mabautismuhang muli. At pangatlo, kung may natutunan kang bagong katotohanan, kailangan mong mabautismuhan o mabautismuhang muli. Huwag mo siyang tanggihan. Ano pang hinihintay mo sa buhay na ito? Sinabi ni Pablo, magtindig ka at magpabautismo. Magtindig ka at magpabautismo. O mga kaibigan, huwag mong tanggihan si Jesus. Pinag-iisipan mo na ba ang mabautismuhan? Kunin mo ang iyong cellphone, tawagan mo o i-text mo kami at sabihin mo lang, ipanalangin niyo ako. Nais kong higit pang malaman ang tungkol sa bautismo. Ipanalangin niyo ako, nais kong magpabautismo. Ipanalangin niyo ako upang ako'y mabautismohan na. I-text niyo lang, ipanalangin niyo ako sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Kunin mo ang iyong cellphone at ikaw ay mag-screenshot o kaya isulat mo ang mga numero at kami ay i-text mo 0917-1742-777. Nais naming makarinig mula sa iyo, kaibigan. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Salamat kay Jesus na namatay para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, nakita ko ang kahalagahan ng pakikibahagi sa kamatayan sa pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus at ang pagkakabautismo. Dahil si Jesus man ay nabautismohan, kaya nais ko na mabautismohan din. Panginoon, dalangin ko na bigyan mo ako ng lakas na magpatuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkita tayong muli sa susunod. Pagpalain ka, tandaan mo, iniibig ka ni Jesus. Malinaw na ipinaliwanag ni Elder Dwayne McKee ang kahalagahan ng bautismo para sa bawat isa sa atin ng mga tao na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon ay kasama pa rin natin si Pastor Sabat, ang Sabbath School and Personal Ministry Director
ng North Philippine Conference at kanyang lalong ididiin. Bakit pa kailangan, Pastor, na ang isang tao ay mabautismo para makaranas siya ng pagliligtas na ino-offer sa atin ng ating Panginoon? Sa aking pakikinig sa tinalakay ni Elder Dwayne Maki, lubos akong naging konbensido na ang bautismo ang tinig ng Diyos upang tayo'y makapamuhay para sa isang karapat-dapat na buhay na kasama ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang bautismo sumisimbolo sa pag-alaala ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Pasinin mo, Pastor, ang isang taong tumatanggap sa Panginoong Hesus na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan at nagnanais magbagong buhay sa pamamagitan ng bautismo, kanyang inililibing ang kanyang dating buhay. Kanyang inililibing ang kanyang bisyo, masamang ugali, at maling paniniwala. Kaya paglubog, ito'y sumisimbolo ng paglilibing, pagkalimot, at ito'y ginagawa sa tubig dahil ang tubig ay sumisimbolo ng paglilinis. Kaya ang isang taong makasalanan na nailubog sa tubig sa pamamagitan ng seremonya ng bautismo, siya ay muling iaahon para sa kanyang panibagong buhay na kasama si Kristo. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung dramatikong pagpapahayag ng tunay na pagkahikayat. Ito ang formal na seremonya ng pag-aampon na maging kapamilya ng Diyos. Okay, ang ibig sabihin, Pastor, kapag ako'y matagal ng Adventista at hayagang nagkasala or nakalabag sa panuntunan ng relihiyon or ng banal na kasulatan, kailangan pa rin ako magpabautismo? Nakadepende yan sa isang tao na lumabag dahil ang bautismo ay sumisimbolo ito ng paglilinis at pagbabagong buhay. So kung ang kanyang pakiramdam ay talagang nakita niya na kailangan niyang muling ilibing ang kanyang dating pagkatao upang magkaroon ng panibagong buhay, tinatanggap naman ito ng iglesia. Okay. So yung kaibigan naman natin na halimbawa, yung mga sumusubaybay sa programang ito, miyembro sila ng isang relihiyon na ito yung palaging tinatanong sa atin Pastor, ako'y nabinyagan na sa pamamagitan ng bautismo, pero dati ako miyembro ng ganitong relihiyon. Ngayon ay aking naunawaan ang inyong tinuturo. Anong dapat kong gawin? Kung ilalagay natin sa practical na dahilan, kaya tayo magpapabautismo ay dahil sa yung maling paniniwala ay mabago natin. Dahil ang pagbabago ng buhay ay nagpapasimula sa tamang paniniwala. So sa bautismo, kaya ito'y lubog dahil inililibing natin, nililimot natin ang ating dating paniniwala. At tinatanggap natin ang bagong paniniwala para lumakad sa isang panibagong buhay. Kung kaya nga't napakahalaga rin sa isang taong nakasumpong ng katotohanan, anong sabing ganoon? Humayo kayo, ipangaral ang ebanghelyo, turuan nyo sila at bautismuhan. So sa makatwid, kung ikaw ay nakatuklas ng bagong katotohanan, na bagong paniniwala na mula sa Biblia na dapat mong panghawakan, napakahalagang ating sundan ang ating Panginoong Hesus na naging halimbawa ng bautismo. Subalit, ang iglesia ay meron din namang probisyon na kung saan kung makita natin na yung pagkalubog niya ay, yung pagkabautismo niya ay pinanghawakan din niya ang tamang paniniwala, hindi maaari din i-consider na hindi na siya mabautismo ulit sa lubog. Okay. So ngayon pong darating na Sabado, November 6, ay meron pong nakatakdang bautismo na gaganapin sa ating universidad, sa Silang Cavite, Adventist University of the Philippines. And of course, hindi na namin makikater ang iba na galing sa malalayong lugar. Ang mga pastor po natin at ilang miyembro na dyan sa Cavite Mission ay magiging kasama po natin sa pagpupulong na yan, pero striktong susundin natin ang mga patakaran ng ating gobyerno. Kung kayo ay isa sa mga nagpasya na tanggapin ang Panginoon bilang inyong personal na tagapagligtas, ay makipag-ugnayan po kayo sa ating mga leaders, sa ating mga missions and conference, at ganoon din sa ating mga pastors sa
kung saan kayo malapit or na nasasakupan. O kaya po mag-comment kayo sa ating comment section. Masaya kaming alalayan kayo, gabayan kayo para matugunan namin ang inyong mga paglilinaw, katanungan patungkol sa inyong pasya na maging kabahagi ng Iglesia ng Panginoon na Kanyang ililigtas. Ngayon ay panalangin natin na Pastor Sabat ang ating mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa patuloy na pagudyok ng banal na Espiritu sa puso at isipan ng aming mga kaibigan ukol sa inyong paniyaya ng bautismo. Nais naming makasama sila na sasalubong sa pagparito ng Panginoong Hesus, mapabilang sa tunay na iglesia na maglilingkod sa inyo habang hinihintay ang mapalad na pag-asa. Warinawa sana, Panginoon, na hindi magtagumpay sa buhay nila ang paggawa ng kaaway upang sa ganoon sila'y makasama sa pagbabautismo bukas ng tanghali. Nawa sana, Ama, ay tulungan ninyo maging ang kanilang mga sambahayan na magkasama-sama sa natatanging lehitimong paraang ito ng isang banal na seremonya upang ang langit ay magkaroon ng kagalakan. Amin ding inihiling ang lahat ng mga may kahilingan sa panalangin sa oras na ito. Nawa sana, Panginoon, sila inyong kalingain, sila inyong dinggin at kanilang makamtan ang kanilang hinihingi at sila'y magtagumpay sa kanilang paraan ng pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa katiyakan na hindi nyo kami bibiguin at kami tutulungan nyo na lalong magtiwala sa inyo. Patatawarin kami sa aming mga kasalanan at gagawin kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Dalangin din po namin, Ama, ang napakahalagang pagpupulong na gaganapin namin bukas ng gabi na siyang pasisimulan, naway maging matagumpay ito upang ang inyong iglesia kasama ng mga mababautismuhan ay magkasama-sama na magdiriwang ng araw ng Sabat sa darating Sabado. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bukas po ng gabi ang huling gabi nitong ating serye, Earth's Final Countdown. At ang bahagi ni Elder Dwayne Maki ay tapos na. At ating live na matutunghayan ang mensahe ng presidente ng Seventh-day Adventist Church Worldwide po, si Elder Ted Wilson. Mula ito manggagaling ang mensahe niya, ang broadcast sa Adventist University of the Philippines. Kaya amin po kayong patuloy na inaasahan na maging katuwang namin, kasama namin sa pagtunghay sa broadcast na ito. Ito po si Pastor Joel Sarmiento, kasama ko si Pastor Jose Sabat Jr. at ito ang Earth's Final Countdown.